Una po, good afternoon, sir. Yung pasahero po, germ idea to nung 2022. 2022 pa yung project. Tapos, gusto namin gumawa ng urban domestic thriller. No? Natatakot tayo kasi natatakot tayo sa mangyayari. Hindi tayo natatakot doon sa sitwasyon, no? Natatakot tayo sa mga mangyayari sa iyo. Yun yung gusto namin gawin ni Juvie Galamita noon. And then na-develop po ito hanggang nabuo na yung project na pasahero, no? Na sa kasamang palad, isasara na yung PNR during mag-shoot kami. So kami po yung last trip. Itong core na to, ang literal na nag-last trip nung March, nung shoot namin ito, nag-last trip and then sinara kinabukasan yung PNR. Yun doon po nabuo yung germ idea. So, personally, di pa ako nagkakaroon ng horror experience, and I think na kwento ko na ito before nung kami ng press con kami ng sem break. Pero kasi parang wala akong third eye, so hindi ako nakaka-feel ng mga ganong phenomenon. Pero at the same time, there's some part of me that still believes, kasi not only do I believe in spiritual presences, pero matakot din ako. So like, especially when it comes to horror genres, I'm a real scaredy cat. So anything, even just like a bottle that falls on the floor or something, it can easily scare me. Ako naman po, very, po kasi ako sa energy. So, mabilis po ako makaramdam ng energy. And yung last ko pong kita na multo, yung pinsan po ng lola ko. Like, nakita ko po siya sa mirror, pero walang face. Nakwento ko na din po to nung press con ng Marita, na nakita ko siya sa mirror, and then sinabi ko lang kung ano yung nakita ko. Yung hair niya, kung ano yung suot niya. And then sabi ko ng pinsan ko, lola niya din po yun. So yun. Yung ghost kasi, parang siya buto na, kita sa Balete Drive. Ako mas naniniwala ako na merong entity na nandito sa very position that we are sitting right now. Kasi hindi lang naman tayo yung taong nagkaroon ng memory sa lugar na to. So I believe na yung mga tekbalang ganyan, entity talaga sila, and yun nga, in relation with you, Miss Experience, yung energy na iiwan nila, and yun yung feeling ko mas nagpapabigat. At syempre, being a creative person, tayo, naisip natin, ay baka multo siya, or ganyan. So yun, I do believe na merong entity. Ako po, yung mga horror stories kasi, simula po nung bata ako, yung meron kaming show sa GMA, yung Lovely Day. So kami kapag horror special, yung ghost hunting sa Diplomat Hotel sa Baguio, yung mga ganon. May mga nakukunan yung, let's say, camera na parang may dumaan, yung meron pa nun, may mga pendulum na kapag gumalaw, ibig sabihin, may ibang energy, may ibang entity. Pero yung as in nakita ko po, wala pa naman. And para sa akin, yung horror naman, or like, hindi lang naman mga multo yung nakakatakot. Parang marami namang mga bagay na dapat nating mas katakutan pa. But katulad nung sinabi ni Luis, ako rin, I believe that hindi lang tayo yung nandito. And ina-acknowledge ko rin na maraming mga energies, maraming entities who are living in this very same world that we're living in right now. Ang experience, hindi pa naman ako nakaka-experience ng multo, sana hindi naman. Pero ang opinion ko kung meron kami mga ghosts or multo is maraming bagay sa mundo natin na hindi natin naiintindihan. So, yun na nga, yung may mga souls tayo, minsan iniisip ko, saan sila napupunta? So, only because of that, baka nga meron. Pero sana hindi naman tayo maka-experience ng multo. Pero sa pelikula, a ghost can also mean something from a person's past or something
they're guilty about what they've done wrong. So, yun lang masasabi ko. Tsaka, pag lumalabas ako sa room namin ng nanay ko, natatakot ako. Kaya, pag sabi ng tita ko, kunin mo ko ng tubig, natatakot ako. So, tsaka pag umiihi ako, takot din ako pag lalabas. Yes po, ako rin po naniniwala po ako na meron din po mga certain things na mga entities po. Kasi I think po yun yung reason kung bakit po siya nakakatakot. Kasi hindi po natin lahat nakikita. Kaya I think that's the more scary part. Kasi hindi natin sila nakikita. Huwag daw po akong mag-attitude. Yun po yung lagi nilang bilin sa akin. Okay, ano yung bukod doon? Ano yung mga huwag ka bang malilate? Ano yung mga sinasabi nila? Tsaka ano yung mga natutunan mo sa kanila? Siguro po yung pinaka-importante yung tinuro nila sa akin yung to be punctual po. Na huwag po maging late, tsaka be on time po lagi. Una, sagutin ko po yung first question. Ano po, pasok ka na. Pili ko yung playdate important talaga syempre sa Viva Films. No? Important yung playdate na ito kasi pumapasok na yung mga estudyante at yun po yung kailangan, yung core ng audience ng Pasahero. Yung kabataan, barkada film siya. So, itong October na to, meron 2 pelikulang horror ang Viva Films, Pasahero at Nanay Tatay. So, at hindi lang siguro kami, meron pang international film na binili ni Viva para sa season na ito. Kasi napakagandang season no? Ng pasukan, nandiyan yung mga estudyante, at Halloween, magsi-sem break hanggang October, bago mag-November. Kakaiba. Feeling ko nga, ibang-iba talaga itong Pasahero. Una, sabi ko nga sa sarili ko, sociological horror siya. No? Hindi siya yung napapanood natin traditional horror na may maraming jump scares. Ito mas psychological and sociological. No? Kasi sabi ko nga, kung mapapanood nyo po yung trailer, no, mamaya mapapanood ulit ng cast, gusto nila mapanood hindi siya typical horror na nananakot ng ghost, nananakot ng elementals, or ano pa man. Ito yung horror na tinatakot ka dahan-dahan kasi dun sa sitwasyon, ilalagay ka niya dun sa sitwasyon, kung anong sitwasyon ng characters. Yung 7 characters na sumakay ng train na hindi tinulungan yung babaeng nasa loob ng train, what if mangyari sa inyo yun? Dadalhin ka namin dun sa ganong sitwasyon. And then, at lahat ng mga taong nakakaranas ng nakakakita ng krimen, pero wala kang ginawa. Yun yung takot na gusto namin dalhin sa inyo. Yung bystander effect. No? Yun yung, feeling ko wala pa naman gumagawa ng ganong horror. Pero kaya tinatry namin na makakita ka ng krimen, tutulong ka ba? Ay, mga Pilipino, dead man na, alis na ako, bahala ka dyan. Okay po, congratulations sa bagong movie. Direct, tanong ko lang, pinanundigan mo na talaga yung cult director, di ba? I guess parang natanong ko kay Cinema Bravo, this is your second horror film, di ba? Ano po yung mas challenging sa inyo? Gumawa ng ganitong horror na manakot? O parang yung mga sexy film na pinapanood sa Viva Max? Una po sa lahat, magkaiba Orange and Lemons. Magkaiba talaga. Pero again, palagi nating sinisira yung convention, no? Sinisira natin yung traditional, no? Siguro sa Viva Max, sinisira natin yung conventional eroticas, no? Na palaging merong bago, no? Ito ngayon, sinisira natin yung conventional horror, no? Na pag napanood nyo to later, sisirain talaga niya yung conventional na horror. Na, bakit ako natatakot? Di naman ako natatakot ng ganito. May ganong mga factor, no? Kasi nga, mas personal tong Pasahero, and sociological, no? And higit sa lahat, yung Kaluskos ay psychological horror, yung una kong ginawa sa Cinemalaya. Again, magkaibang genre, pero again, gusto nating subukan na mag-introduce ng bago. Yun lang po yung purpose nun natin.
Siyempre, napakagagaling na artista nitong mga nakasama ko. Hindi naman ako binigyan ng acting na ito lang yon, no? Siyempre, pinush ko rin sila, no? Pinush ko sila. Pero again, gusto po natin ay mag-introduce ang Viva Films, bagong horror, no? Kasi lagi tayong, lagi tayong VFX maiden horror, no? Na lagi tayo naiipit sa ganun, no? What if yung kwento talaga tayo matakot, no? Yun yung gusto natin statement. May aabangan din bang twist dito? Laging may twist yung film niyo, di ba? Meron. Siyempre meron. At gusto ko yung habang lumalabas yung mga pangalan natin, ayaw mo umuwi. Or gusto mo umuwi, pero iniisip mo pa rin siya habang umuwi ka, iniisip mo pa rin yung nangyari sa pelikula. Yun yung gusto nating mensahe. Looking forward to that. Thank you, Alan. Yung second question ko for Luis, parang nagkakasunod-sunod yung film mo na horror, di ba? After nung Marita, ito na naman, horror na naman Pasahero. Parang ito ba yung mas gusto mong tahakin na maging horror queen ka na rin, na lagi kang nalilinya sa horror? At ano din yung challenges sa'yo, yung sa paggawa ng ganitong horror, compared din sa mga ginagawa mo ng mga film, ng mga rom-com, ng mga drama, di ba? Kasi yung pag-iyak kasi, pwede mo siyang pagkuhanan sa isang emosyon, hurt. Pero kapag takot ka sa isang bagay, maraming paggagalingan eh. Takot ka para sa pamilya mo, sa mangyayari sa'yo, doon sa sitwasyon, parang yung nangyari sa Pasahero. Kaya para sa akin, mas challenging kapag takot yung emotion na kailangan sa isang proyekto. Kasi ang dami-dami mong pwedeng paghuhutan, ang dami-dami mong pwedeng gawin na twist and turns sa lahat ng mga eksena. So, syempre, hindi naman tayo bumabata na. Kaka-32 ko lang, so parang 32. Wala na po ako sa kalendaryo, kaya hindi na tayo hindi na natin carry magpa-sweet. Dito na tayo sa pananakot. Tsaka nakakatuwa lang din na makita yung reaction ng mga tao kapag sinabi na, ikaw yun nandun sa movie na to, nakakatakot ka. Parang nakakataba ng puso para sa akin. Hindi ko alam, weird, pero natutuwa ako na kahit mga kaibigan ko, natatakot dun sa mga proyekto na ginagawa ko. Okay, thank you everyone. Thank you. Congratulations.